Ikalabimpitong kabanata, ang perya sa Quiapo. Maganda ang gabi. Lubhang masaya at kaakit-akit ang liwasan. Punong-puno ang perya ng mga taong nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Magkakasama ang 12 panauhin ni Quiroga na pumunta sa perya ng gabing iyon. Si Padre Camorra ay tila patungo na sa langit ng kasiyahan sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Naroong mapatigil, mapalingon at minsay maitulak pa si Benzaib. Nagkukunwari din siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan ng mata ang mga ito. "Putris," sabi ni Padre Camorra, "kailan kaya ako magiging kura dito sa Quiapo?" Nang makita ni Padre Camorra ang pinakamagandang dalaga ng gabing iyon, ay nakurot niya si Benzaib dahil sa sobrang pagnanasa. Ang dalagang ito ay si Paulita Gomez. Kasama niya si Isagani at sinusundan naman ni Doña Victorina. Nangingibabaw sa kagandahan ng dalaga. Lahat ay napapalingon at sinusundan ng paningin. Si Doña Victorina naman ay tumatanggap ng mga magagandang pagbati. Hindi naman natutuwa si Isagani sa ganitong paghanga sa dalaga. Sa halip ay nayayamot sa maraming matang napapako sa kagandahan ng kanyang minamahal. Ang mga tingi nagpapakahulugan sa kanya ng pagnanakaw at ang mga ngiti ng dalaga ay ipinagpapalagay niyang pagtataksil. "Napakaganda!" ani Padre Camorra. Ngunit nang makita si Isagani ay muli siyang nagsalita. "Ang nobyo pala'y ang kagalit kong estudyante. Pasalamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko." Gusto niyang sundan si Paulita, ngunit pinigilan siya ni Benzaib. Nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa makapasok sa kubol na may mga tindang nililok na tau-tauhang kahoy. "Narito si Padre Camorra!" sabi ni Benzaib na itinuro ang larawan ng isang praile sa anyong malalim ang iniisip, sapo ng isang palad ang ulo at tila sumusulat ng sermon. Ang pagkukumpara ay nagdulot ng tawanan. Marami naman ang hindi nasiyahan sa pagtatanghal. Pinag-uusapan nila ang mga tuntunin sa sining. Napagtalunan nila kung ang mga Indio'y may hilig sa estruktura at kung kailangang paunlarin ang nasabing sining. Pinutol ni Don Custodio ang pagtatalo sa pagsasabing mayroon ding katalinuhan ng mga Indio, ngunit ang paggawa na lamang ng santo ang dapat nilang asikasuhin. Nang ikumpara ang isa pang tau-tauhan kay Quiroga at Simon, ay bigla nilang naalalang hindi pala nila nakasama ang mag-aalahas. "Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon." "Putris," sabi ni Padre Camorra. "Napakakuripot ng Amerikanong iyan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds." "Hindi," sagot ni Benzaib. "Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan ang masamang biro'y aabot sa kanyang kababayang si Mr. Leeds kaya't nagmamaang-maangan na." At nagpatuloy sila sa paglalakad upang panoorin ang nababantog na ulo. At walang biniling kahit na maliit na laruan sa kubol na iyon. Sinabi ni Benzaib na siya ang makikipag-usap kay Mr. Leeds. Hindi siya maaaring maghiganti sa pamamagitan ng isang latalaing mapanira. Makikita niyo't pawang kadayaan lamang ang salamin. Anitong mataas ang kumpiyansa sa sinasabi.